Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha. I'm from Japan. Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, ay kulang pala. All the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo sa Sagittarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi po iyon negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng, ay may devil ka, ng awareness o change of decision o mga bagay na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, ang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan natin. Okay. May travel ka? Nangyayari po, universe. Ano mangyayari? Ano yun? OMG. Okay. May tinignan lang ako. Okay. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na pinupukusan this time. Nandito ka sa point na parang meron kang gustong gawin o may mga naiisip ka na gusto mo fokusan o gusto mong ipagpilitan. Parang gano'n. Parang gusto mo aksyonan yung nasa isip mo, no? You try to make it balance any situation of your life, nandito rin yung point na actually nagiging dalawa yung no, thinking mo, either yes or no. Nagkakaroon kasi na confident siya pero may question mark pa rin sa isipan mo, sa nakikita ko sa'yo dito, no? May mga bagay ka na pinupursige o may mga bagay ka na tinatyaga talaga this time. Yun nga, you feeling stuck or you feeling trapped in your situation. Sa nakikita ko sa'yo dito, ang nakikita ko sa'yo dito is may tao na tutulong sa'yo sa sitwasyon na naiisip mo this time, na gusto mong fokusan o gusto mong mag-success sa buhay mo, no? Kung ano may mga opportunities or idea na gusto mong i-pursue talaga yan. Mayroon daw tao na tutulong sa'yo. Ang sinasabi dito. And then also is, may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mong i-renewal, i-develop, or nahandun yung point na actionan to eh. Actually, this is an action. May mga sitwasyon kasi na kailangan mo na, may mga bagay na kailangan mong itama at aksyonan. Yun ang sinasabi kasi. Yun. And then also, try to learn to growth yung sitwasyon na nasa isip mo o yung sitwasyon na gusto mong gawin o i-pursue this time sa nakita ko dito. Hindi yung pag-isolate sa situation mo. No, ang nakikita ko sa'yo dito. Pero you need to decide. Kumbaga na yung point na you need to use your head when making a decision making. As long as magiging more undevoted ka doon, as long as magpapakatotoo ka, at as long as hingi ka ng mga payo, opinion, consultant, advice sa ibang tao, pwedeng itong sitwasyon na to is mag-success. Or pwedeng kung hingi ka ng tulong, pwedeng itong naiisip mo na gusto mong gawin o aksyonan is mag-success siya. Yun ang nakikita ko dito Sa iba sa inyo is magkakaroon ng within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing ako na nakikita sa iyo. Mga blessing coming sa nakita ko sa iyo. And then also magkakaroon din ng mga dealing, collaboration, or magkakaroon ng mga partnership, no, sa tao na malapit sa'yo. Pwedeng siya is 1, 2, hanggang 3. Yun ang nakikita ko sa'yo dito.
May mga celebration eh, ako nakikita dito, no? Either this is a person na may tutulong. May lalaki ako nakikita, hindi ko alam kung siya yung isa sa tutulong sa'yo. Pero maaring yung tao na yun, isa sa tutulong sa'yo. Sa iba sa inyo, dalawa kasi yung nakikita ko na resulta. Yung isa, yung lalaki na yun, tutulong. Sa iba sa inyo, yung lalaki na iyon is may konting pagsisinungaling. You need mo rin mag-trust sa situation, no? Sa intuition mo, sa nakikita ko sa'yo dito. Mag-trust ka sa intuition mo kasi may sasabihin siya sa'yo, yung lalaki na yun, may sasabihin siya sa'yo na parang totoo pero hindi. As in hindi. You need to be very careful. Tamahan dito si Devil, oh. Pero hindi. As in hindi. Meron kang 10, 11, 19, 24, and 34 Sagittarius, Pisces, Capricorn, Virgo, and Aries. Okay? Tingnan natin. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip or maybe sa iba sa inyo is nandun ka sa point na mga information ka talaga na naiisip or mga inaalam this time. May mga desire or may mga gusto mong panindigan or gusto mong actionan this time sa nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga nagkakaroon sa iba ng challenge. You want to structure a situation this time. Kaso, alam mo naman yung purpose mo na pagdating doon sa sitwasyon. Kaso yung iba sa inyo is nagiging challenge ito sa inyo. Sana may konti lang delay, no? Maaring magkakaroon lang ng konting delay or madi-delay or may i-delay na situation. But, hando naman yung situation na there's a successful. Kumbaga, is may kasiyahan naman na darating o may mga magandang magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is ingat na lang din, may mga biglaang magaganap o mangyayari. Hindi naman lahat kayo. Pwedeng makaka-receive ka lang din ng information or news, ganyan, manggagaling sa iba. There's a dangerous or there's an accident situation or pwede rin na warning lang naman yun. Pwede rin na may mga hospital, doctor, check-up, or mga surgery situation. Ako na nakikita sa iyo dito. And then sa iba naman is mag-ingat na lang kayo sa mga matatalim na bagay o matutulis, no? Ikaw or someone who's connected sa iyo. Pwede rin sa mga tao na masasakit magsalita. Yan, kasi baka magkaroon ka ng painful or masaktan ka. Hindi ko alam, iba-iba kasi kayo na pwedeng painful na maranasan. Pwedeng sa pananalita ng tao na makakausap mo, o kaya by the news, o kaya mismo mga object na pwedeng makasakit sa'yo yun, no? Kung ano man yan. But you need to be very careful na lang din. May mataas ang ego, ang nakikita ko sa'yo. May mga papers and documents daw na kailangan mo asikasuhin, kailangan mong siyasatin, kailangan mong, hindi ko alam siguro ayusin. May sinasabi rin dito na related to a government or there's an authority. Pwede may tao na harapin mo yung isang mataas na tao, pwedeng nado sa point na yun. Or sa iba sa inyo is related siya sa mga authority, ganyan, nakataas na tao, or mga government, o sa iba dito is mga bahay-bahay, bahay-bahay na mga building, official building, or bahay o lupa man yan, no? Sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko rin is may mga debate na magaganap o mangyayari. And then there's a hard work situation din ako na nakikita. Maybe may mga hard work situation ka na mararamdaman this time sa nakikita ko dito na doon din yung point na nagkakaroon ng limitation sa iba sa inyo. Kumbaga, may mga bagay kayo na gusto nyo talagang actionan pero nagsistruggle siya at nalilimitahan ka dun sa sitwasyon na yon, no? Ang nakikita ko sa iyo. Pero there is someone here na maybe may tao na willing to help you. Pwedeng na doon sa point na yun. Yung iba, no, sa nakita ko dito. And then,
There's an abuse din ako na nakikita dito. Pwedeng may tao na aabusuduhin ka or aabusuduhin mo yung sarili mo or may tao na inaabuso ka or inaabuso mo, vice versa tayo. Yun na nakita ko. Handun din yung point na may paghihiwalay eh. Hindi ko lang alam kung in what way yung paghihiwalay. Pwedeng may tao na ihihiwalay niya yung sarili niya sa'yo or ikaw ihihiwalay niya yung sarili mo sa kanya or iiwas ka or iiwas siya or may paghihiwalay. Ako na nakikita. Ganun. May basta there's a separation situation. Ako na nakita. And then also is, yun nga, baka yung may mga pain nga tulad ng sinasabi ko, baka hindi lang din dun sa pain na nabanggit ko kanina, mga physical activity, pwedeng nandun sa trabaho mo, ganyan. Baka nandun sa point na yon, no? Ako nakikita sa iyo dito. And then, merong sinasabi na may gain ng wealth. Ako nakikita sa'yo, sa iba sa inyo, no, there's a gain of wealth or nandun yung point na may mga iniisip ka to gain your wealth. Pwede nandun sa point na yun, no, or may mga iniisip ka related to your finances, abundance, o negosyo, or kung ano mang aspeto ng buhay mo yan. Pwede nandun sa point na yun. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Sagittarius. Okay, energy mo. Energy na nakikita ko sa'yo dito is, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon ka na pinag-iisipan na maaring gusto mo i-move forward this time sa nakikita ko dito. May mga bagay o sitwasyon ka na itatry mong i-progress or nandito yung point na itatry mo ma-improve o i-improve. Ay, sorry, yung chakra ko. Yung sitwasyon na yon. You giving your effort and hard work na sa bagay na naiisip mo at handun yung committed, no? You committed yourself doon sa situation. And then also, iba sa inyo is may paghihintay. Ako na nakita. Pwedeng may mga hinihintay ka o may hinihintay ka o hihintayin ka. Sa iba sa inyo is maaari magkakaroon kayo ng mga bagong plano, mga bagong pag-strategy, baka magkakaroon ka ng mga ideyang ganun, o may mga babaguhin ka actually, no, sa iba, o pwedeng babaguhin mo yung mga pananaw mo sa kinabukasan, may mga ganun, sitwasyon ako na nakikita sa'yo. Also, handle rin yung take it action and awareness in some aspect of your life. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Iba dito, maaring malo-loss of thought ka, o kaya nandun yung mapi-feeling stuck ka, o nandun yung point na maraming tatakbo na self-questioning pagdating sa'yo, no? Pwedeng pag-iisip mo nandun sa point na yon. Pwede rin nandun sa point na may mga on and off action ka na gagawin or may mga sign ka na hihintayin mo. Tingnan natin ang parating. May mga gusto ka rin dito na ano no? Parang gusto mong itama. Parang nandun sa point na yun. Parang nandun ka sa point na parang may aalamin ka na isang sitwasyon. Nandun ka sa point. Anong parating kay Sagittarius? Parating kay Sagittarius. Nine of Cups. Thank you. Parating sa iyo. Oh. Ganun. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo. Teka lang naguluhan ako dito Parating sa iyo, hindi naman siguro kayo lahat to. Sa tingin ko hindi kayo lahat to.
May nakita akong devil. Ang nakikita ko dito is hoping, hindi lahat kasi hindi naman si 9 tsaka si 10. Meron lang na situation, siguro makaka-receive ka lang ng mga bad news situation. Ganyan. Yan, may mga bad news situation ka na. Either may bad news na communication, bad news na news, bad news na, may mga bad news, ganyan. Or there's a bad luck situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Hindi naman kayo lahat yan, no? Sa nakita ko dito. Siguro para maiwasan yan, ano ba pwedeng gawin? Kasi you need to reverse, more on thinking about positivity. And syempre, nahandun din yung point na may mga bagay ka talaga na kailangan mong pag-isipan, pag-aralan, siyasatin, aralin, alamin, para hindi pumasok yung bad luck na yun or yung bad news na yun, no? Yun ang sinasabi sa'yo. You need to think in advance din. Yun ang pag-aano doon, no? Para makaiwas ka. Kung ano may sitwasyon na naiisip mo this time na gusto mong gawin, ganyan, or ginagawa mo. And then also, parating sa iyo is may mga unexpected situation ako na nakikita sa iyo. Pwede na handun yung point na makakaramdam ka ng depression, makakaramdam ka ng lungkot, ng you're feeling hopeless sa iba dito is andun yung point na mga sitwasyon na magja-jungling ka, may mga sitwasyon na madi-disappoint ka, or sa iba is mga intense ito, no? And then also, ang nakikita ko rin na parating sa iyo, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka na isang sitwasyon sa buhay mo. Nandun yung point na deep inside is there's a sadness inside of you, pero ipapakita mo sa kanila o sa harap ng ibang tao na you're okay. Nandun ka sa point na yun, no? You're keeping your feelings din. And then also is may mga sinasabi na papers and documents tulad ng nasabi ko kanina na ang nakikita ko kasi dito is may mga dapat na aksyonan, kailangan mo atang itama or i-correct, parang nandun sa point na yun, or kailangan mo talagang magkaroon ng decision making to clarity, no? Para maiwasan din yung bad luck or bad news or kung ano mang sa aspeto ng buhay mo yung papers and documents na nakikita ko. No? Yun na nakikita ko dito. Kasi kailangan mo rin daw, parang there's something changes na kailangan gawin. Ang nakikita ko doon, all handun yung point na you need to be aware doon sa sitwasyon. Kung saan man yan na changes or saan man yung awareness na kailangan gawin, mas maganda asikasuhin at gawin mo para hindi rin mag-miss. May mga pagsasaayos din kasi ako na nakikita sa'yo. May mga pag-renewal situation o pagbabago na gagawin. Yun. And then also is pag-uusapan ka, no? Or mahadon yung point na within the 8 days, 8 weeks, pwedeng 8 hours, 8 hours, 8 weeks, 8 days, 8 weeks, 8 months, man yan. May mga sitwasyon na ikagugulat mo eh. Yun ang sinasabi dito. Para ikakagulat, ikakashock, ikakabigla. Mga nandun sa point na yun. Ay. Parating sa'yo, siguro may family member nakakausap sa'yo, no? Or ikaw ang kakausap sa kanya. Vice versa. Pwede iba dito mas bata to sa'yo, or yung iba sa inyo is ikaw ang kakausap sa kanya. Mas matanda sa'yo or mas bata sa'yo. Vice versa. Nandun yung point na parang pwedeng karelasyon din to kasi cups yan eh. Pwedeng may hihilingin sa sa'yo, pwedeng nandun, or ikaw may hihilingin ka sa kanya. Andun yung yung feeling emotions. May mga feeling emotion, may mga i-illusionin ka raw. Anong dapat iwasan ng Sagittarius? May disappointment ka. Dapat iwasan.
Ay, nalo. Ano yun? Ano? Nagsabay-sabay pa. Hindi ko nakita kung naka-ano siya. Dapat iwasan. Okay, dapat iwasan. Siyempre yung ano, pabigla-bigla. Ganyan. Yung pabigla-bigla ka ng sitwasyon, pabigla-bigla ka ng desisyon, pabigla-bigla ka ng salita, yung hindi mo paplanuhin. Yan, iwasan mo yan, no? Iwasan mo, syempre yung ma-unfocus ka, yung bahala na situation, iwasan mo yun, iwasan mo rin yung magpabaya kung saang aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa mga nabanggit natin kanina, ganyan. Basta, pagpapabaya o magpabaya, parang ganun ang nakita ko dito. Iwasan mo rin, syempre yung being a bitter or mga taong bitter, ganyan, iwasan mo yung maging magulo yung isipan mo, ganyan, yung masyado ka maging emotional, iwasan mo yun, iwasan mo rin na yung mga galit, puot, ganyan, yung magkaroon ka ng blockage when it comes sa sarili mo, mag-think ka ng negative, ganun. Iwasan mo yung ma-manipulate ka ng situation. And then also, tamarin, ma-stagnant, iwasan mo rin yun. Yung hindi ka magkaroon ng pag-a-analyze or pagpa-progress or hindi ka magkaroon ng mga strategy when it come sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. You need. Ibig sabihin ano, yung nakikita ko dito. Kung may mga dapat na kailangan i-develop, i-renewal, actionan, ganyan. Gawin na. Tulad ng mga nabanggit natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Tsaka yung mga tao na ano, na hindi pwedeng pagkatiwalaan at hindi pwedeng maasahan. Yan, medyo umiwas ka sa kanila, no? Yan. Or kung ikaw yan, huwag mong gawin. Love, Sagittarius. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single. Okay, meron naman. Okay, kung kayo is single. Yes, meron ako nakikita dito, pero sa tingin ko kilala mo to eh. Kilala mo to. The feeling emotions, sa nakikita ko dito, nandun yung point na, hindi ko alam kung bakit, pero, I don't know why, pero nandun yung point na, hindi ko alam kung ikaw is umiiwas o siya yung umiiwas sa'yo. Pero meron. May pinagdadaanan siya eh, hindi ko alam why. Pero may pinagdadaanan tong tao. Makikilala mo tong tao to o pwedeng nakakausap mo na tong tao na to, pero may pinagdadaanan siyang dark. May pinagdadaanan ng dark. Yun na nakita ko sa kanya ha. Siguro problema, ganyan. Kung kayo naman sis nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon na ng paghihiwalay. Kasi alam mo yung point na, actually, wala eh. Kung sabi mo sa akin minahal ka nito, hindi. There's no love kasi in-undervalue ka nito sa nakikita ko dito. Siguro, tumating yung point lang talaga na siguro noong una, 'di ba, sa mga ano diyan, baka ikaw yung nagmahal, pwedeng nando'n sa point na 'yon, pero handun kasi yung pag-undervalue, ibig sabihin hindi niya pinahalagahan yung binigay mong kabaitan sa kanya o yung patient mo sa kanya, ganyan. Nandun sa point na iyon, nandun din yung pag-iwas sa ere, hanggang ngayon kasi dumating yung napagod na rin yung isa or puwedeng nandun sa point na pag-iwas na talaga 'no.
they feeling nandun yung deep wound when it comes in this connection. Naging makasakim at naging makasarili din kasi yung isa dito sa sitwasyon. Kaya yung titingnan ko dito is nagkaroon din ng pagsisinungaling. Nagkaroon ng mga sikreto or nandun yung point na di-try pa rin ng isa sa inyo na ayusin yung sitwasyon pero dumating pa rin yung point na wala talaga. No, kasi yung isa dito siguro is talagang isa lang din siguro talaga sa inyo ang nagmamahal, pwedeng nando'n sa point na 'yun. Kumbaga kumapit na lang din yung isa, 'yun. 'Yun ang nakikita ko. Pero ang nakita ko dito, andun yung point na they want apology pagdating dito. Maaaring ikaw ito or siya ito 'no, andun pa rin yung apology na nakikita ko sa sitwasyon na ito. And then kung kayo naman is connected nitong tao na 'to is kung wala kayong third party, well, pareho na rin yung third party or may third party. May mga third party, alam niyo naman siguro gagawin niyo. Pero dito sa connection na 'to, may nagsisinungaling. Isa sa inyo nagsisinungaling. As in, isa sa inyo kasi dito is, ginagamit ka lang. May sa connection na ito, hindi ko maintindihan. Alam mo sa connection na ito, may panggagamit. Hindi ko alam why. Pero nandun yung panggagamit. Or pwedeng sa iba dito is panggagamit or sa iba dito is talagang nandun yung point na nagsisinungaling yung isa sa inyo, nandun yung point na inaabuso ka niya. May pang-aabuso. Pero pinipilit mo pala you try to make it balance this connection hanggat maaari. Yun ang nakikita ko dito nandun yung mga feeling, emotion, situation. Siyempre, isa sa inyo, still holding pa rin yung sitwasyon or yung relationship na to kasi alam mo yung point na kasi ayaw niya maghiwalay, nandun sa point na yun. Pero abusado yung isa, no? Yun ang nakikita ko dito. Hindi yung mga deep wound and battle situation when it comes in this connection. Pwede rin kasi dun sa point na may mga pinagdadaanan na financial situation o may mga problema when it comes sa trabaho. Pwede ka sa side mo or sa side niya. Kaya nakikita ko rin yung dark situation, ano, pwedeng doon sa point na yon sa nakikita ko dito. Yun. Sa mga may third party, alam niyo na yan. Yung gagawin niyo. Tingnan natin ang iyong money. Money po ni Sagittarius. Okay. Pagdating sa money mo, ang sabi naman dito gaano ka nagsikap or gaano ka nagtrabaho talaga, yun lang din talaga yung iyong makukuha sa nakita ko. Pero ang nakikita ko sa'yo pagdating sa money is nagpo-fall down siya, no? Pero mag-ingat ka na lang din sa Sagittarius kasi pagdating sa money mo is nakikita ko na may scam. Connected ang money doon sa scam, no? Ako nakikita sa'yo. Or nandun yung point na maaring sa iba sa inyo is merong mga unpaid debit na sinasabi, pwedeng nandun kayo sa point na yon. Sa iba, maaring may mga tao or may tao na gagamitin kanya pagdating when it comes to your work or pagdating sa kaperahan o connected ang pera. Sa iba sa inyo is may mga tao na abusuduhin ka. Sa iba naman sa inyo is kung may mga ano ba 'to, yung mga gift string situation, pwedeng halimbawa may nag-text sa'yo, pindutin mo 'to, pindutin mo 'yan, o kaya is bumili ka ng item tapos meron siyang kasamang free, hindi po 'yun free kasi may bayad 'yun. Sabihin na scam ka do'n, naloko ka 'no, 'yan, nadaya ka. Tapos sinabi 50% pero yung totoong price niya, gano'n naman talaga, 'di ba, yung mga gano'ng sitwasyon. No, example ko lang 'yun. Kaya mag-ingat ka na lang din.
Nandun din yung point na sa iba sa inyo is may tao. Sa iba kasi may tao na halimbawa magiging hindi siya, magiging unfair siya pagdating sa trabaho or pagdating siya sa kaperahan. Ganyan. Kumbaga may konting pandaraya, no? Sa iba sa inyo. Kaya you need to be aware sa nakita ko kasi nagkakaroon sa iba sa inyo ng pag-isolate sa iba or may mga failure situation, pwedeng na doon sa point na may mga bagay o sitwasyon na pwede yung pagsisihan. Sana wag naman, but there's a loss situation sa iba ha, hindi naman kayo lahat dyan. Kaya i-reverse nyo yun, ibig sabihin mas maging matalino kayo this time. Ganun lang yun. Hindi yung sinabi ko ganito, papabayaan mo na, 'di ba? Yung iba kasi hindi marunong mag-analyze, no? Pero matututo kayo. As long as palagi kayo nanonood, matututo kayo paano nyo i-reverse talaga yung mga warning na pwedeng dito. May iwas at may iwasan yan. I-reverse nyo lang talaga siya. Kaya ngayon, kailangan mas maging matalino kayo dun sa kalaban nyo, di ba? Kung may mga mangungutang o may mga nangutang, maaaring hindi ka pa nila mabayaran, o kaya kung may mangungutang, pwedeng hindi ka nila mabayaran pa. Kaya mag-ingat na lang din kayo, no? Advice. Okay, when it comes sa advice, pagdating sa advice is may mga bagay o sitwasyon ka daw na kailangan mong aksyonan or kailangan mong baguhin, i-transform na doon sa point na yun. Kumbaga na doon din yung point na may mga bagay na kailangan mo ng clarity, no? Kumbaga, kailangan you need mo daw ng strong personality or kailangan mo, you need to be strong sa mga bagay na didesisyonan mo ngayon, sa mga bagay na aaksyonan mo ngayon, o sa mga sitwasyon na isasaayos mo this time. Ang sinasabi ko, may mga babaguhin ka, why not gawin mo? Kung may mga ita-transform o may mga i-move, it's good. Sa nakita ko dito, kung may mga gusto mong i-start, why not gawin mo? But, naan pa rin yung point na you need to trust to your intuition, ang sinasabi dito. Kumbaga, kung may mga sitwasyon na kailangan talagang i-recover or you need to fooling yourself dun sa sitwasyon na yun to success, mas gawin mo siya sa nakikita ko dito. Always have a clear mind and take it action. Always have a purpose, mag-trust ka daw sa intuition mo. Dito. Alam mo ba na may nakikita ako sa iyo dito na may victory and may ka, kabiguan. Sana hindi kayo lahat. Medyo hindi kasi maganda yung nakita ko no? Ang nakikita ko sa'yo dito, pero i-reverse mo to para maiwasan din yung mga negativity or yung hindi mag-push yung negative na yun. Kasi binigyan na kayo ng warning. May nakikita ko na dental clinic. Hindi ko alam kung ano yung dental clinic sa'yo. Pwedeng may papadental, pwedeng magpapa-check up, o may mga sitwasyon na masya ka, bigla na lang sumakit yung ipin mo, gilagid mo, o kaya someone who's connected sa'yo, no? Pwedeng nandun sa point. O may mga papag-uusapan kayo related to a dental clinic. Arigato namaste, God bless.